Papasok lang na balita, tinanggal na bilang kongresista si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Kasunod yan ng 2 beses na suspension mula sa House Committee on Ethics. At live mula sa Kamara, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, ilan ang bumoto para i-expel si Congressman Kiko Barzaga? Julius, nakakuha nga ng 265 affirmative, 14 negative at 8 abstention votes para nga ma-expel na si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dito bilang miyembro ng House of Representatives. Siya ang ikalawang miyembro ng Kamara na tulirang ang na-expel dito mismo sa institusyon. Nag-ugat ang reklamo sa mga social media posts ni Congressman Barzaga na inaakusahan ng NBI ng assassination noong nangyaring putukan sa Senado noong May 11. Kasunod niyan, nagpaalam naman si Barzaga sa kanyang mga kasamahan sa Kamara kasabay ng pahayag ng huling araw na niya bilang miyembro ng House of Representatives. Pakinggan natin ang pahayag ng kongresista. For expulsion today, Kiko Barzaga. Expulsion. So it's my last day in Congress. Okay. So I'm saying my goodbyes to my fellow colleagues at sinasabi ko sa kanila, wag na masyadong magnakaw. Sige pa. Thank you. Bye-bye mga crocodiles. Mismong si NBI Director Melvin Matibag ang personal na nagdala ng reklamo sa opisina ng Secretary General sa Kamara. At kung siya raw ang tatanungin, dapat nang matanggal sa pagiging kongresista ang kongresista. Pakinggan na natin ang pahayag ni NBI Director Matibag. There are 9 posts na trace namin dun sa account niya. It was validated that this is account. There is a warning already sa kanya rin doon. So baka dapat to removal from the public office already. I think it's not the proper behavior of the congressman to habang mayroong ganung kaguluhan, mag-live ka pa at sabihin mo that there's an assassination attempt to some of the senators being done by the law enforcement. 2 beses nang nasuspend si Barzaga ng Ethics Committee. Kaya naniniwala si Matibag, dapat na siyang mapatalsik sa Kamara. Ayon pa kay Matibag, ay naghahanda na sila ng criminal complaint laban kay Barzaga na inaasahang ihain ng NBI sa susunod na linggo. Ilan sa mga nabanggit niyang paglabag ng kongresista ay sa Revised Penal Code Article 154 o pag-publish ng mga di totoong pahayag, gayon din ang inciting to sedition. Nanindigan si Barzaga, nagpadala umano si Pangulong Bongbong Marcos ng armadong mga lalaki para sa pilitang pasukin ang Senate building at assassination attempt lamang ang only logical conclusion dito. Patutunayan daw niya ang kanyang mga alegasyon laban sa Pangulo sa Korte. Julius, kanina nga nung nagkaroon din ng plenary session dito sa Kamara ay mahaba-haba yung naging diskusyon ng mga mambabatas dito mismo. No? Kanina narinig natin yung pahayag mismo ni Representative Toby Chanco kung saan nga dinidepensahan niya ang panig ni Barzaga, kung saan sinasabi niya na ito nga si Barzaga ay may pagkakamali nga naman daw. Pero naniniwala siya na hindi dapat patalsikin itong si Barzaga. Gayun din si Representative Ega Erice na sinasabing dapat daw mas pagtuunan pa ng pansin ito nga ang mga flood control projects at iba pang issue ng Kamara. Hindi na lamang dapat bigyang focus itong pag-expel kay Congressman Barzaga. At yun nga, patuloy pa rin ang nagiging talakayan sa sesyon dito sa Kamara. Pero kanina, bago magsimula ang botohan, ay nagkaroon na nga rin ng walkout itong si Representative Erice dahil nga wala daw quorum at hindi daw sapat ang warm bodies na nandoon sa loob ng plenary session para bumoto dito sa expulsion ni Barzaga. Julius? Maraming salamat, Amy Atienza. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.